Hindi na ako. Okay yan. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, alam naman po natin yung nangyari at yung ginawa nga po ni Glenn Chong. So, yung ginawa nga po ni Glenn Chong dun po sa rally ng SMNI sa Liwasang Bonifacio, hinamon niya ng sampalan. Na-content na natin to kahapon eh. Pero balikan lang po natin kasi meron pong update. So, hinamon niya nga ng sampalan si First Lady Lisa Marcos. Okay. So, ngayon, meron pong isang tao na nagreklamo sa Supreme Court. Kasi alam naman po natin na si Glenn Chong nga po ay isang abogado pa rin hanggang ngayon. So, ang sabi dito sa balita, no, na nakuha natin sa Philippine Star, ang sabi dito, okay, probe ex-lawmaker over disrespectful remarks versus First Lady. Yan. So, ito po, ang pangalan niya ay si, okay, ay yung BI. Yung Bureau of Immigration na si Secretary Laugan. So, ang sabi dito, okay, Manila, Philippines, an official of the Bureau of Immigration yesterday asked the Supreme Court to investigate and look into the possible disbursement, so disbar, of former Biliran Representative Glenn Chong over his alleged reprehensive remarks against First Lady Lisa Marcos. Yan. So, ngayon, meron na pong reklamo kay Glenn Chong. Doon nga po sa ginawa niya sa rally na hinamon niya nga ng sampalan si First Lady Lisa Marcos. Okay. So tandaan natin mga kababayan, hindi si First Lady yung sumulat sa Supreme Court. Ito nga po si official nga po ng Bureau of Immigration na si Laugan. Okay? So ang sabi dito, continue lang natin. A letter to Chief Justice Alexander Gismundo, BI Commissioner Daniel Laugan said Chong's alleged remark against Marcos were not only unethical but also violative of the Code of Professional Conduct for Lawyers. Totoo naman mga kababayan, kasi bilang isang abogado, sobrang basic nun. Meron pong Code of Conduct yan. Merong Canon 1, Canon 2, di ba? Meron pong sinusunod po na Code of Conduct ang bawat abogado. At ito pong ginawa nga ni Glenn Chong is pag-violate nga ito sa kanilang ethics at saka violation din po ito sa professional conduct. Saka ba naman nakakita na ikaw ay isang tagapagtanggol ng batas? Isa kang abogado eh. 'Di ba? Isa kang tagapagtanggol ng batas. Tapos nakikita ka ng mga kabataan na kalalaki mong tao, ewan ko lang kung lalaki talaga, no? Kalalaki mong tao, naghahamon ka ng sampalan sa isang babae. Abogado rin si First Lady Lisa Marcos eh. Tulad nga na sinabi ko kahapon, ang isang lalaki po, kapag naghamon po ng sampalan sa isang babae, binabai po yun. Malinaw naman, Diyos ko naman. Sino ba namang tao? Di ba? Sino ba namang matinong lalaki? Ewan ko lang kung si Erwin Lopez, si Danny Reynado, kung kaya niyong gawin yun. Na sa harap kayo ng milyong-milyong taong pwedeng makapanood sa inyo, hamunin mo ng sampalan ng isang babae. Yung lit-lit ni First Lady Lisa Marcos, baka isang sampalan ni Glenn Chong yun, baka himatayin na yun. So sabi dito, no? Laugan was referring to the statement Chong made in the public, allegedly saying that he would slap the First Lady. Kita mo mga kababayan, di ba? According to Laugan, the remark was made during the recent prayer rally in support of Pastor Apollo Kibuloy in Manila. Okay? Such reprehensible remarks not only demoralize the dignity of Attorney Lisa Araneta Marcos as the First Lady of our country, but also reflect a disturbing attitude towards women in general. So ito mga kababayan, kasi ito yung pinakamasama dito. Bilang isang abogado nga na takapagtanggol nga po ng batas, makikita ka ng mga kabataan na naghahamon ka ng sampalan sa isang babae. So pag nakita yan ng mga kabataan natin na kita mo abogado, sasampalin yung babae, siguro normal lang yun. Pero ngayon ang malinaw dito mga kababayan, meron na pong sumulat, ito nga si officer nga po ng BI na si Daniel Laugan na para ipadisbar nga po si Glenn Chong. So sabi dito, no, continue lang natin, no.
This matter shall be thoroughly investigated by the appropriate authorities to warrant accountability and uphold the integrity of our legal profession, it added. So yun. So ang pinangangalagaan dito is yung mismong profession mismo ng abogado. Kasi ang punto kasi dito mga kababayan, bilang isang abogado, hindi mo lang naman kasi dala-dala yung sarili mo. Dala-dala mo yung buong profesyon. Ganun yun eh. O si Glenchong, kilala naman nating abogado yan. Di ba? Abogado pala. So kapag gumawa ng isang mga unethical na bagay yan, hindi naman natin alam kung ano ba yung mga ethics ng abogado at not unless nababasahin natin. So isipin natin na, syempre kapag may nakakita no, na hindi naman alam yung ethics ng abogado, isipin nun na normal lang pala yun. So kung si attorney nga, nagagawa niya yon na maghamon ng sampalan sa isang babae, paano pa kaya mga katulad natin? Oh. And then mga kababayan, no? So ngayon medyo nabasa ko nga po itong ito pala na-revise pala ito no noong 2023 lang. 2023 Code of Professional Responsibility. So actually kasi mga kababayan, ito rin po kasi yung ginamit kay Attorney Larry Gadon. Itong Canon 2, yung propriety. Di ba naalala natin mga kababayan, di ba si Attorney Larry Gadon na disbarden? Yung pagmumura niya kay Pia Ranyada. So ito yung ang gulo ng laptop ko eh. So bali ito yung posibleng kaharapin din po ni Glenchong na katulad nga rin po na kinaharap din ni Attorney Larry Gadon. So ang sabi dito no, a lawyer shall at all times act with propriety and maintain the appearance of propriety in persona and professional dealings. Yon, di ba? Observe honesty, respect and courtesy, and uphold the dignity of the legal profession, consistent with the highest standard of ethical behavior. O yan, di ba? Napakasimple lang, pero pasok na pasok po talaga yung violation nga po ni Glenchong dito. Kasi unang-una, yung bintang po ni Glenchong, napaka-dishonest po talaga nun. Yung bintang ni Glenchong, kasi, Diyos ko naman. Yung bintang kasi ni Glenchong, yung nagpapanalo daw po kay PBBM, is yung Smartmatic. Di ba Smartmatic, yung nagpanalo kay PBBM? O, so, ibig sabihin nun, kung Smartmatic nagpanalo kay PBBM, so, sino ang panalong presidente? Si Lenny. Ganun ba? O, at saka, lumalabas din talaga dito, sa Canon 2, yung honesty na nga, tapos respect and courtesy, di ba? And uphold the dignity of the legal profession. Oh, na-degrade po kasi yung buong profession ng abogado sa ginawa ni Glenchong. Naalala nyo ba mga kababayan kung paano nila inintroduce si Glenchong? Di ba nung sa mismong rally, di ba? Ang sabi ng SMNI na no, o mga kababayan, magsasalita na po si Attorney Glenchong. O so attorney yung pagkakakilala nila, attorney yung pag-introduce nila kay Glenchong. So ibig sabihin nun, kapag inintroduce ka na bilang isang abogado, dapat umakto ka bilang isang abogado. Not unless na abogada. Pwedeng abogada, depende sa iyo yun. Oh. Pwede mo namang sabihin na bakit kasi sampalan pa yung sinabi? Pwede namang sabihin na chuchorbahin kita, di ba? Oh, ikaw Lisa Itech na itay. Oh, tatampaling kita ng bonggang-bongga, nakaka-lurkay ka. Pwede naman ganun, di ba? At least nakakatawa, di ba? Dapat ganun na lang, Glenchong, mag-gay-linggo ka na lang. Ang sinabi mo kasi, galit na galit ka eh. Hindi ako lulod sa harapan mo. Sabi niya ganun. Tatampaling kita ng kaliwat kanan. Sabi niya ganun eh. Oh. Pero pag sinabi niya na, oy, Lisa Itay, mother! Chuchorbahin kita ng left and right, ng bonggang-bongga! May papayok-piyok pa, di okay lang, di ba? Oh. Yung nga lang kasi seryoso eh. Seryoso yung pagkakasabi niya eh. And then, ang problema kasi dito mga kababayan, no? Ito na content na ni JDB to eh. Yung kanya nga kasi video eh. Sa akin, lang eh. Affidavit lang eh. Pero basahin pa rin natin. Oh. So mga kababayan kasi, nakita ko po itong affidavit ni Glenchong. So ito po kasi talaga yung pinaka nirereklamo ni Glenchong. Andito na lahat. Andyan lahat yung reklamo ni Glenchong kung bakit nga po siya
bumaliktad sa pagsuporta kay PBBM. So ito nga nakalagay naman dito, no, ay, di ba? Glenn A. Chong, Filipino of legal age and a resident. O ito, may address pa, no? Dapat di na pinapakita yan eh. Pinablik mo yung address mo, loko-loko ka. So sabi dito, so kasi mga kababayan kasi, kung ang sinasabi nga ni Glenn Chong is parang baliwala lang yung hindi pag-appoint sa kanya, parang kabulshitan po ng konti yon. Kasi ang linaw naman dito sa affidavit niya na ilang beses niya nga pong binanggit yung hindi pag-appoint sa kanya. Di ba? Oh, ang sabi dito, anin natin ayan, no. So ito yung mismong affidavit nga ni Glenn Chong. So ang sabi niya dito, no, sa number 24, before we ended our lunch, Lisa Marcos promised me that if Bongbong Marcos is elected as president, I will be appointed as commissioner of the COMELEC. Then later, its chairman. I thank her for her promises. For her promise, sorry. So yan, binanggit niya talaga yan. Pero ang nangyari, kung babasahin po kasi natin itong mga kaka-streetwise, hindi natuloy, sabi ni Glenn Chong to hindi natuloy yung appointment sa kanya sa COMELEC kasi nga daw po ayaw daw po ng Smartmatic. Nakalagay yan dito eh. Oh. Mahaba kasi nito eh. Okay na yan. Dating ano yan. And then, ito pa malupit. Kasi ito lang no. Oh, sasabihin ko na sa inyo. Ulitin ko lang. Nung natapos po yung eleksyon ni PBBM, ako din naman po pinangakuan din po ako ng trabaho sa PCO. Ako rin. Pinangakuan din ako ng trabaho sa PCO pero hindi si First Lady Lisa Marcos. Hindi rin si PBBM. Yung nangako sa akin ng trabaho sa PCO, si Attorney Trixie. Si Trixie. Kasi doon ako naka-affiliated dati sa mga yan eh. Oh. So, to make the story short, hindi natuloy yung appointment. Hindi natuloy. So, anong nangyari? Nagalit ba ako? Ako ba, nagalit ba ako? Nakita nyo ba na yung pinangako sa akin dati, na pangako sa PCO, nung hindi natuloy, nakita nyo ba na pumitik sa presidente, pumitik sa administrasyon? Hindi. Kasi naiintindihan ko. At una, nung pinangako sa akin yung trabaho sa PCO, di ba? Ano yun eh, Vloggers Welfare yun eh. Yung pangako sa akin eh. Alam ko naman na hindi naman ako capable doon. Alam ko naman talaga na yung trabaho na yan is wala talaga akong alam dyan. Pero, di ba? Pinangakuan ako, inalok sa akin, tinanggap ko. Kaya nga nakakuha ng resume si Maharlika eh. Kaya nga nakakuha ng copy ng resume ko si Maharlika. Doon po galing yun. Oh, kung meron man tao na dapat magalit, siguro dapat ako yun. Pero hindi ko ginawa kasi naintindihan ko. Ito si Glenn Chong. Oh, ang problema kasi kay Glenn Chong, masyado kang ambisyoso. Ayun lang yun. Binibigyan ka ng ibang trabaho eh. Ano ba yung binibigyan na trabaho sa kanya? Yung tungkol sa hunger? Kalimutan ko na kung nung trabaho yun. Basta tungkol sa mga sa kagutuman. Oh, hindi niya tinanggap. Ako nga eh. 'Di ba? Kinalat ni Maharlika yung resume ko. Ito, sino ba to? Kunwari hindi niya pa ako kilala. Parang kunwari hindi kami nagkasama dati. Oh, sino ba to? Hindi ko to kilala. Mukha niya. 'Di ba? So, ibig sabihin nun, kahit yung privacy ko, alam na ng kalaban. Alam na ng mga DDS. Pero wala. 'Di ba? Wala. Sumuporta ako. Naniwala ako kay Trixie eh. Hindi, yung poverty affiliation kay ano yan, kay Gadon. Iba yung inaalok kay Glenn Chong tungkol sa kagutuman naman. At ngayon, mga kababayan, nakita nyo ba ako nagreklamo? Hindi nga eh. Kinukwento ko lang sa inyo pero hindi ako nagreklamo. Pero itong si Glenn Chong, sa mismong affidavit niya, nakalagay talaga oh. Kasi hindi mo naman ilalagay talaga yan kung hindi ka apektado. Ganun lang yun eh. Nilagay mo sa mismong affidavit mo, ibig sabihin yan, kapag affidavit, legal yan. Legal na statement mo yan sa buong Pilipinas. Hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Pero nilagay mo yan. Nilagay mo sa affidavit mo na inalok ka ng trabaho sa COMELEC nung eleksyon tapos hindi natupad, nagalit ka. Oo. Tapos sabi pa dito no,
Despite the promise of Lisa regarding my appointment to the COMELEC, I did not file any application with the Marcos administration for any government position because I knew I was already traded by Lisa to Smartmatic. Yan o. O, ito pala, naguhitan ko pala. Nilagay ni Glenn Chong yan sa mismong affidavit niya eh. O, hindi raw natuloy yung appointment niya sa COMELEC dahil sa Smartmatic. Isa lang ibig sabihin nun. Oh, ngayon wala ng Smartmatic, hindi ka pa rin na-appoint, ayaw talaga nila sa'yo. Hindi, ito. Nabudol ako ni Trixie. Hindi kasi si Trixie kasi noon, PCO secretary. So, syempre, PCO secretary, inalok kami ng trabaho. So, go! Sabi ko nga, ano bang alam ko dyan? Sabi ko ganyan. Hindi, kasi para mas maganda, no? Yung trabaho kasi na inaalok sa amin dati noon is yung magkakaroon ng pagtulong sa mga vloggers. Ayun. Kumbaga, kasi di ba nung si Trixie yung naging PCO, ang gusto din ni Trixie ipasok yung mga vloggers sa Malacanang. So yun, syempre, hindi naman kasi lahat ng mga vloggers is pwede makapasok sa Malacanang. Unang-una kasi, kailangan muna na capable ka rin. Alam mo yung ginagawa mo. Bali, yung ginawa sa akin, yung binigay sa akin trabaho nun, is ako yung aalalay sa mga vloggers dito sa Visayas tsaka Mindanao. So medyo malaking trabaho talaga yun. Isipin mo, di ba? Visayas tsaka Mindanao ng mga vloggers, di ba? Ako yung ahawak. Oh. Pero hindi natuloy. Kasi nawala nga si Trixie. Ganun lang yon. So ito mga babae, sabi pa dito, no? Continue lang natin, no? However, on June 5, 2022, Hubert called me up. He instructed me to file an application for the vacancy in the COMELEC. Following his instruction, on June 8, 2022, I submitted my application. So ito, nag-apply ka ulit. My application letter and curriculum vitae, yung CV, via electronic mail to electronic mail address he gave me. At first, I was not acknowledged by the office of the president-elect. After more than a week, I called up Hubert to inform him that my application was not acknowledged. A day or two later on 20 June 2022, it was acknowledged. So, na-acknowledge naman pala. When the 3 vacancies in the COMELEC were filled up by Bongbong. So, ito ito na. Dito pa lang tanga talaga, no? Natatangan talaga ako, no? Mga kababayan, ang sabi dito, no? When the 3 vacancies in the COMELEC were filled up by Bongbong in July, so ang akala ko ba, ang nagbibigay ng appointment si First Lady Lisa Marcos? Akala ko ba si First Lady Lisa nagbibigay ng appointment? Sabi ni Glenn Chong yan. Pero ang sabi naman dito, sa affidavit ni Glenn Chong, when the 3 vacancies in the COMELEC were filled up by Bongbong, so ibig sabihin nun, si PBBM yung nag-a-appoint. Di ba? Ayan, nakalagay o yung nag-filled up nung vacancy sa COMELEC, si PBBM, hindi si Lisa Marcos. So ano ba? Ano ba talaga? So sabi dito, August and September 2022, without appointing me, I never complained. It just reinforced my belief that I was traded by Lisa. Inulit niya na naman. Traded by Smartmatic, okay? With Smartmatic having okay na yan, huwag natin basahin yan. So sabi pa dito, no, sa number 66, after giving it a thought, I accepted the offer. Okay? Hubert instructed me to write an application letter and submit it. So ano ba yung inaalo? NTC. Ito NTC naman. So ang una pala, ang lumalabas pala, ang unang inalok daw kay Glenn Chong, sabi niya, COMELEC. And then, NTC na. Ito na, during the meeting, Hubert and Ivan offered me the post of Commissioner of the National Telecommunications Commission, NTC. Ayan na. Pero, mga babae, ng ending, hindi rin naman natuloy. Ayan, no? I had already written once and I had been rejected thrice. I emphasize that I am not going to write again. Take it or leave it. Hubert waived the particular requirement. So ngayon,
Ito. Meron pa pala, number 72. On January 11, 2022, a colleague sent SMS message to inform me that my name was no longer in the list by the end of December 2022, though she was pretty sure of the appointment. I was advised to talk directly to Lisa. Ay, Diyos ko. Okay na, masyadong mahaba na to, so napaka-nonsense. Pero mga kababayan, no, yung majority po ng laman ng affidavit ni Glenn Chong tungkol po sa appointment. Tungkol po sa appointment niya. So ngayon, ang punto dito, akala ko ba hindi ka luluhod sa appointment? Akala ko ba ayaw mo magpa-appoint? Pero bakit yung laman ng affidavit mo appointment? Kasi kung bali wala sa iyo 'yan, 'di ba, yung appointment na 'yan, palalagpasin mo na lang 'yan eh. Di na 'yan, okay na 'yan. Okay na 'yan. Parang nangyari sa akin. O hindi na tuloy, sige. Move on. Hindi na ako naghabol. Kaya nga, 'di ba? Hindi na ako naghabol. Oh. Yung nangyari sa akin, 'di ba? Oh, pinangakuan ako, di na tuloy. Hindi na ako naghabol. Hindi ko ginaya si Glenn Chong. So ngayon, ang lumalabas ngayon dito, lahat ng mga sinabi ni Glenn Chong, lahat ng mga paninira niya ngayon sa administrasyon na to, ang pinakahugot niya, appointment. Ayun lang talaga yun eh. Siguro nag-agree naman kayo sa akin, di ba? Kung baliwala yung appointment sa kanya, dapat, di ba, napaka-minimal lang dapat na mababanggit mo yan dyan sa affidavit mo. Yun nga lang, halos buong affidavit mo tungkol sa appointment. Ewan ko sa inyo, Glenn Chong. And then, mga kababayan, yan ang pag-aakala ni Wag to. Ito yung video niya. Wag natin panoorin to. Mainis lang tayo dito. Okay. So ngayon, nakanganga pa talaga, no? Ay! Open na open! Bonggang-bongga! Pwedeng sumut! Nakanganga pa talaga, sakto. Hindi, mga kababayan. Ngayon, ang aabangan ngayon natin dito, matutuloy kaya yung pag-imbestiga kay Glenn Chong regarding nga po dyan sa disbarment niya. Kasi may sumulat na, so posible na ma-actionan ito. So abangan natin to. So kung talagang matutuloy talaga ito, naniniwala ako na it would take a couple of years bago ito madesisyonan. Parang nangyari nga po kay Larry Gadon. Di ba si Larry Gadon, nangyari yung pag-diss niya kay Pia Ranyada noon, mga 2020 ata yun. 2021, parang ganun yung taon, di ba? And then na desisyonan 2023. So, mahigit kumulang 2 taon. So, ganun din po mangyayari kay Glenn Chong. Mahigit kumulang din po na malamang 2 taon kung magpuproceed nga itong reklamo or investigasyon regarding nga po sa ginawa ni Glenn Chong. So, ayan, no? So, yun po, dyan po sa 777 po na nanonood. So, hindi pa po nakakapag-like. Palike na lang po ng video po na to. At dyan po sa Team Replays. Ano masasabi nyo nga po dito sa isang petisyon or sulat sa Supreme Court para nga po ipadisbar si Glenn Chong sa ginawa niya? So, deserve ba ito ni Glenn Chong? Or medyo nagiging OA lang ata siguro yung iba? Yun. So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So, thank you po mga kababayan.